guys, welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Magandang araw or magandang gabi po sa inyong lahat. For today's video guys, ngayon po pala ay, anong araw ngayon na? Sabado. August 30, Sabado. So bali update tayo. Sa mga hindi po nakakaalam guys, kami po ay nag-iihaw-ihaw or yung aming bread and butter po ay pag-iihaw-ihaw or yung aming hanap buhay guys. Tapos ngayon, i-share ko po sa inyo kung magkano po yung aming ginagawa ngayong araw ng Sabado kasi sa sinasabi ko po, ang araw pa ng Sabado yun po yung mabentang araw namin guys. Tapos ngayon maaga na kaming, i-share ko lang pala sa inyo, maaga na po kami ngayon nagbubukas or nagdi-display sa aming tindahan kasi nga po yung ate namin o yung anak ko na, yung si ate namin na bagong graduate or fresh graduate, wala pa siyang nahanap na trabaho, naghahanap pa. Sa ngayon po ay nakasalalay or nag-aalalay siya sa amin. Yun, kaya maaga pa lang nagdi-display na kami or nagbubukas na kami kasi kumbaga sila guys ay nag-aambag or nagdadagdag ng puhunan para kahit papano guys, gaganahan naman sila sa pagtulong sa amin sa pagbabarbecue. Yan, ang ginagawa po namin guys ay sa umaga sila po yung nagtitinda, namumuhunan, tapos sa hapon yun po yung sa amin. Kasama po yung dalawa ko pong anak, tapos yung ate namin kasama yung kanyang boyfriend. Bali silang tatlo ang namumuhunan sa umaga. Yun, mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano po yung gaano po kadami yung aming ginagawa ngayong araw ng Sabado. Ayun si Mr. Yan po, malinis po yung kamay ni Mr. guys. Yung aming ginagawa po, hindi na po kami gumagamit ng gloves kasi po, lagi naman po kami sa hugasan or sa aming lababo, kaya malinis po yung aming kamay. Ayun, bawat ano po namin, naghugas kami ng kamay. Tapos, ayun po si Mr. guys, meron po kaming tira nung nakaraan kasi kahapon po, day off kami. Friday kasi si ate namin nag-a-apply sila sa job fair. Kaya nag-day off kami Friday. Tapos, ayun, gumagawa-gawa din kami dito sa bahay. Kaya nung nakaraan, nung Huwebes, nung Thursday, may natira kami. Yun yung tininda nila ate namin doon sa taas. Ngayon, kaya idadaling ko kayo kung ano po yung itsura ng aming pwesto pagka nagbubukas kami sa umaga. 10 o'clock guys, nagbubukas na kami. Tapos ayun si Mr. Ayun, yung ginagawa, minamarinate ni Mr. yung aming laman. Yan po guys ay 11 kilos mahigit. Tapos ito yung sa atin namin. Ito siya guys, yung sila atin namin sa mga anak ko. Hinihiwalay namin para malaman namin at yung tutubuin yung sa kanila, yun po yung kanilang paghahatian. Bukod po sa sinasahuran ko pa po sila guys. Ayun, para ganahan po silang tumulong. At may idea po sila pagdating ng araw guys, kasi hindi naman po habang buhay na kami yung magagawa ng barbecue para ipapasa namin sa kanila yung paggawa ng aming mga ihaw-ihaw. Kasi si Mr. guys ay 60 years old na, ay medyo may nararamdaman na siya, kaya yun, inunti-unti naming ituro sa kanila yung aming yung aming hanap buhay. 61. Tapos eto guys, dalawa, 61 na pala si Mr. guys. Tapos eto yung kanila, ayun yung amin. Yung tainga naman nila nakahiwalay din. Ito po yung tainga. Sa amin nakahiwalay din. Yung dugo namin ngayon ay, so bali 6 na bloke. Bali 7 bloke guys kasi may natira pa kami. Tapos ayun, nakabenta na sila ngayon doon sa aming pwesto ngayon. Samahan niyo po ako at pupunta tayo doon. Tapos ito yung ulo namin, nagbawas kami kasi 2 kilo lang. Medyo tumumal yung ulo ng manok. 2 kilo lang yan. Nung nakaraan ang ulo namin ng manok ay 4 kilos, ngayon nagbabawas tayo. Kumbaga, yung ibang mabenta doon natin isasalpak yung ibang puhunan. Kung ano yung nakikita natin hindi naman gaano kabenta, doon tayo magbabawas at ilalagay natin doon sa mabenta. Yun guys yung aking diskarte sa pag-ihaw-ihaw. Tapos, yun tala po, iakit natin yung aming, samahan ko kayo. May nagawa na po ako, ito si ate namin bumaba na. Ito kasi wala na pong isaw at saka dugo doon, kaya tara po, samahan niyo po ako, akit natin doon sa aming pwesto. Tapos may order din po kami ngayon, 2:00, kaya yun si Mr. minamarinate na para po sa ating order. Tara po at samahan niyo po ako, pumunta tayo doon sa aming tindahan. Si ate namin ayun na, umalis na. Tara guys, samahan niyo ako.
pupunta na tayo doon. Ayun na si ate namin. Bali yun po yung ginagawa namin para po hindi masayang yung araw or matenggo yung araw kasi sa araw po sa umaga walang nagtitinda. Ako na Sabado gano'n? Hindi, araw-araw na. Sa umaga, magpupunan kami ng loro. Pag kayo wala pa akong trabaho. Sayang kasi yung araw. O sayang yung ano. Ayun, may nagtatanong tayong customer. Nagtatanong kung nagbubukas na daw kami sa umaga. Sayang kasi guys, ngayon pa lang nakabenta na sila ng magkano na yung benta nila. Ayun si ate namin. Tapos sama. Bali, nabubuhay yung ating pwesto pagka umaga pa lang nagbubukas na. Meron na kuya. Luto na yan. Laman. Luto na. Luto na. Ilan? Yan po, ito, nandito na tayo sa aming pwesto. Yan yung po yung itsura nila. Napunasan mo ito na oh. Bili kang basahan. Yan, laman lang po yung naka-display muna namin sa hotdog kasi yun lang po yung nagawa. Tapos may isaw tayo. Isaw dugo. Tapos dito kami na bubukas guys para makita ng customer na may apoy na or may usok na. Itong ihawan muna na to ang ginamit muna namin. Dito sa loob. Dito po sa loob. Hindi muna namin binuksan mamaya na yan hapon. Doon muna kami para makita ng customer kasi hindi sila sanay guys na bukas kami pag umaga. Tapos ayun, nagre-repack na sila ng mga suka. Yun, yung ating natirang laman, may order po tayo kaya yung si Mr. gumawa na sa bahay guys. Tapos ito, may kanin na tayo, may mga soft drinks na rin yung ate namin. Tapos ito, meron na silang nakapaskil guys na anong tawag nito na? Signage para po alam ng mga customer na bukas na po kami pag umaga. Yan po, Joelicious Barbecue. Yan po yung pangalan na aming ihawan. Tapos open 10 a.m. to 9 p.m. Yan po yung pinakama. Pero kadalasan po hindi po kami umaabot ng 9. Naglagay lang tayo ng extension guys. Tapos ayun lang guys. Si ate namin silang dalawa ng BF na yung nagbabantay dito. Tapos ito, isasalang na natin to. Ito po yung nagawa ko. Minamadali ko siya. Para meron tayong mabenta. Yun lang guys. Update ko po kayo mamaya. And po, pagka kung magkano ba yung benta natin ngayong araw ng Sabado. Ang puhunan po pala namin guys ay 6,300. Kasi yun guys, yung aming pwesto, nasa harap po kami ng covered court, tapos palengke. Ayan, kaya maganda po yung aming pwesto. Ayan siya guys. Palengke, may mga nagtitinda ng ulam. So, ayan. Tapos, ngayon hanggang dito na lang guys. Update ko po kayo mamaya kung magkano po yung mabenta natin sa 6,300 na puhunan ngayong araw ng Sabado. Yan lang po guys. Bye muna sa ngayon. Bye! Hi guys, ayun, kakarating ko lang galing sa aming pwesto. Ayun, sa inyo, sa pinakita ko sa inyo kanina. Ngayon po ay dito, back to normal tayo sa paggawa. Bali, pinakita ko lang sa inyo kung ano po yung sitwasyon namin pagka umaga po yung aming pagtitinda. Yan po, naghihiwa po ako ng tubo kasi guys, inuuna ko muna kung ano yung dapat gawin doon, kung ano yung dapat unahin, kung ano yung wala. Meron na tayong dugo na i-display doon, kaya tinatapos ko muna to. Tapos ngayon, i-share ko sa inyo or ikwento ko sa inyo kung bakit ganito yung aming ginagawa. Bali guys, naisip kasi namin, pati yung ate namin, dito po kasi sa pag-ihaw-ihaw, mabilis po talaga yung pera pag masipag ka lang guys. Yan, pasensya na po kayo, maingay si Mr. naliligo. Naririnig yung ano ng tubig. Ayun, dito po kasi sa pag-ihaw-ihaw guys, mabilis yung pera. Alam naman po natin sa mga nakaka-relate dyan sa pag-ihaw-ihaw, alam po natin pa once na mabenta or mabenta po yung ating, lalo na pag mabenta tayo, yung ating mga ihaw-ihaw, mabilis lang talaga yung pera guys. At kung
kumbaga nasanay na yung customer sa atin. Mabilis lang talaga, yun nga lang sobrang nakakapagod talaga. Yung aking anak, yung ate namin, tsaka yung boyfriend niya, doon nila na-realize, kumbaga na-realize nila guys na ganun pala kahirap yung aming ginagawa. Kumbaga naiparanas namin sa kanila ba na hindi pala basta-basta kumita ng pera. Yun, lalo na dito sa pag-ihaw-ihaw. Sa totoo lang guys, itong pagbabarbecue, kung sa ano lang, lalo na pag sanay na yung tao, ulitin ko po, mabilis talaga ang pera dito guys. Kasi halos kung ano yung pinupuhunan mo, ganun din po yung kikitain. Yun po. Kaya hindi namin inano guys, kumbaga habang wala pa silang nahanap na trabaho, yung aming mga anak, lalo na yung aking anak na gumraduate, fresh grad, dito muna. At sanay po kasi sila, kahit nung nag-aaral pa sila guys, sanay sila dito sa pag-ihaw-ihaw. Yun nga lang, hindi talaga nila naranasan yung buong paggawa o buong pagtitinda. Ngayon, naranasan nila at nasabi ng anak ko sa sarili niya na sobra palang nakakapagod. Pero gusto nila ito guys, gusto nilang gawin. Yun nga lang, gusto muna niyang sumubok ng ibang experience or trabaho. Kasi sayang naman po yung kanyang natapos. Yun yung aking anak po pala guys, sa mga hindi nakakalam, siya po ay kaka-graduate lang po niya nung July 11 guys ng college. So bali ang course po niya is tourism. Ayun po, at ayun sa tourism, ang dream, kadalasan po nagtutourism, ang dream po talaga ay gusto maging FA. Yun po yung gusto ng anak ko, kaso lang sa ngayon nag-apply siya nung may vlog po ako, nag-apply siya, hindi po siya natanggap kasi may height po yung Cebu Pacific na in-applyan niya. Yun po sa mga gusto pong may video po ako nung pag-apply po ng anak ko. Tapos ngayon, sa ibang airlines po, 157 centimeters lang po yung kanyang height. At ngayon, sinusubukan namin kung kaya pa bang maunat yung kanyang height guys. Ayan, binilang ko siya ng vitamins para sa height growth at saka pinapa-exercise namin siya. Kaya tingnan natin kung talagang mababanat pa ba yung kanyang height. Kasi gusto niya talagang maging FA. At ako din, kaming mga magulang, gusto din namin siya magiging ganon. Kasi wala naman po talagang sino namang hindi gusto na magiging flight attendant yung anak mo, di ba guys? Tapos yun, habang dito, yun, iniiwasan lang namin siya na hindi doon sa ihawan. Kumbaga yung anak ko tsaka yung boyfriend niya yung nakasalang doon sa ihawan kasi siya, di ba yung talsik ng mga ihaw-ihaw pag napaso yun. Alam naman natin sa FA guys, ay bawal yung kailangan makinish yung balat. Tapos yung ngipin maganda, tapos yung sa kanya guys, yung kulang lang talaga sa kanya yung height. Ayun, tapos ngayon, nag-aano muna siya, gusto niya kasi related sa course niya, nag-a-apply siya sa job fair, nag-apply siya kaso yung napapasukan niya hindi related sa course niya. Mas ano daw, kailangan daw kasi kung gusto niya maging FA dapat related yung course, sa course niya yung mapapasukan niya. Office staff kasi yung binigyan siya ng endorsement letter para sa final interview, kaya pinag-isipan niya kung pupuntahan ba niya guys. Tapos meron naman siyang in-applyan, sabi kinukuha yung info niya para daw po sa ibang bansa. Hindi ko alam kung kakayanin ng ate namin mag-ibang bansa guys. Tingnan na lang natin. At habang ngayon wala pa, at kailangan niya din ng passport, wala pa po siyang passport guys. Kaya yun, habang nandito nakapag-ipon-ipon, makakapag-ipon siya pang kuha ng passport kasi medyo mahal yung passport guys at medyo matagal din siya makuha. Yun, nakuha niya na yung ibang requirements niya. Ang kailangan na lang niya yung diploma, hinihintay niya sa school, tapos yung kanyang TOR nakuha niya na rin. Ayun, sa pag-apply niya nakukuha siya guys, kaso lang pinag-iisipan niya, gusto niya kasi yung about sa yung sa front desk or receptionist. Yun po yung gusto niya sana kasi para mas related po doon sa kukuhain niyang sa pag-FA niya, kasi yun po yung dream niya. Pero kung hindi yun yung nakalaan sa kanya, ayun, pray na lang tayo guys kung ano po yung ibibigay sa kanya ng Panginoon, kung anong kapalaran ng aking anak. Basta ang importante, lagi lang tayong magdasal
Tapos yun, habang wala pa, yun nga, sila yung namumuhunan at para matuto sila guys, matuto sila sa pag-iihaw-ihaw na to kasi yun nga po, hindi naman habang buhay na kami ni Mr. malakas para ipagpatuloy itong trabaho na to kasi itong nga po sa sinasabi ko, itong trabaho na po ito na to guys, kailangan ng physical ito matrabaho, lalo na yung pagpapalengke, pag-iihaw-ihaw, napakahirap, ang init, tapos yung pag-prepare. Yun nga, ulitin ko po, sa pag-ihaw-ihaw guys, mabilis talaga yung pera at lalo na yung consistent yung lasa ng pagtitimpla mo. Yung customer namin, hindi pa kami nakapaglingas ng apoy o napakaglingas ng apoy, nandun na nakapila na sila guys. Tapos yun, kailangan lang talaga sipag at syaga. Ito yung pinaka number 1 puhunan sa pagbabarbecue, bukod sa number 1 panalangin sa Panginoon. At yun kailangan talaga yun guys, sipag at syaga kasi sobrang matrabaho. Yun nga, sa isang araw ngayon guys na nandito na yung mga anak ko, kasi yung bunso ko rin, ano siya, wala na siyang pasok para sa second year na niya, kaya bakasyon niya ngayon, kaya nandito kami lahat, buo kami, kaya yun, buong araw bukas kami sa aming tindahan. Tapos yan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung magkano po yung ating kikitain sa puhunan na 6,300 po. Yan, share ko sa inyo kung magkano po yung maging kitain natin sa halagang 6,300 na puhunan. Yan po, maraming salamat po sa inyong panonood at update ko po kayo mamaya. Sa ngayon po ay yan, bye muna at tatapusin ko muna yung aking ginagawa guys kasi medyo marami po yung aming gawa ngayon. Ayun si Bunso, nagtutuhog na ng isaw, si Mr. nagagawa na ng laman. Kasi yun nga po, may order tayo alas 2 ng hapon. Deliver guys. Mamayang alas 2 mayroon tayong order. Yan lang po. Bye muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta guys. At sa inyong hindi pag-skip ng ads, maraming salamat po. Ayan po yung oras guys. Bali, 6 minutes to 5 p.m. And mag-aalas 5 na po ng hapon. Tapos, ito na po yung aming nagawang mga ihaw-ihaw guys, kaming dalawa ni Mister. At yan lang po, katatapos lang po namin gumawa. Ayan po yung nagawa kong tenga. 73 sticks guys, yung aking nagawa sa tenga. Tapos, ayan po kanina, yung pinakita ko sa inyo, yung nauna kong nagawa, yung pinuhunanan po ng aming mga anak. Yun nga po sa sinabi ko, kasama po sila, kasosyo po namin sila sa pagpupunan dito sa barbecue. Yung nauna naming binenta kanina sa aming ihawan, yun po yung sa kanila. Tapos ayan po, katatapos lang namin ito, nagawa namin yung para sa amin ngayong hapon na to. Sana po mapaubos natin to at ito naman po yung aming nagawang laman. Balian po, sinasabi ko po sa inyo, ito po ay 11 kilos guys, mahigit. Tapos ayan po yung nagawa ko, nagawa pala ni Mr. guys, 3 planggana at yung iba, 4 po pala yan, yung iba nandun na, akyat na namin sa aming tindahan. Tapos, halos tumubo po tayo ng halos mga lahati niyan guys. Kasi medyo mahal po yung ating laman, kaya ngayon hindi na siya sumasapat sa kalahati. Kung katulad dati na ang tubo natin is halimbawa mamuhunan tayo ng 2,000 din po yung ating kikitain. Ngayon po ay hindi na ganun kalaki at kahit papaano hindi naman din ganun kaliit. Bali sapat lang po na hindi naman natin susukuan yung pagbabarbecue at bumabawi po sa ating pagod. Tapos ayan po, umuulan po ngayon, sobrang lakas po ng ulan kanina, hindi ko lang po na-i-video at sobrang busy nga po at hindi ko rin po na-i-video yung aming paggagawa sa aming pag-ihaw na aming mga anak. Ayan po si Mr. nagagawa din po yan ng isaw, ilas na lang po yan po tinatapos po niya yung isaw. At yung isaw po nakakaantok, kaya po may nakatabi po si Mr. dyan na kape. Kasi guys, habang nagtutuhog siya ng isaw, humihigop siya ng kape. Yung black coffee kasi sobrang nakakaantok po talaga yung isaw. Yan po palang isaw namin na yan po ay 6 kilos. Yung sa amin lang po yan. Tapos yung sa aming mga anak kanina, yun po ay 3 kilos. So bali halos 9 kilos po yung aming ginawang isaw yung araw po na yan. Hi guys, nandito na po ako sa aming pwesto. Ayan po. Anong oras na nak? Oras. Time check po, 5:26 na po ng hapon. Yan, medyo wala pa masyadong bumibili.
Tapos ito po yung naka-display. May tenga tayo dyan, dalunan, laman, hotdog, tugo, isaw. Ulo guys, konti na lang. Yan, meron na silang niluto dito. Marami na po silang na free cook para mamaya po ay mabilis na lang. Tapos, check po natin yung loob. Ayan yung mga nagbabantay guys. Wala masyado pang customer. Ayan yung mga, may mga nakaripak na sila. Tapos, dito sa ating rep, ayan po, mayroon tayong, ayun yung inakyat ko na mga laman. Tapos, ito yung ating tainga na sa taas. Ayan na po. Tapos, tingnan, ipakita ko po sa inyo mamaya kung makakaubos ba tayo ngayong araw na to. August 30, Sabado. Kung makapagpaubos ba tayo ngayon. Kasi, ayan po, malakas yung ulan. Basang-basa. Tumutunog. Uwi na ako. Sobrang lakas ng ulan na guys. Butang tumigil-tigil ngayon yung ulan. Yung nagsahod na sila doon ng tubig. Tapos ngayon uuwi tayo. Ayan po, basang-basa yung lupa kasi umuulan. Kaya good luck sa atin kung makapagpaubos ba tayo ngayon ng barbecue. Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Ate Jo TV. Time check po ay oras na. Paano hagip? 9:14 na po ng gabi. Lampas tayo guys. 9:14. Lapit mo. Yan guys, 9:14. 9:15 na po ng gabi. Ano sa'yo? Ito nga. Balot? Hindi na. Ayan guys, yung iba sarado na. Yung iba bukas pa. Tapos po, dito sa ating estante, wala na laman. Pero meron pa po tayong natitira guys. Kasi ngayon po ay maulan yung panahon. Yan po, basa-basa pa yung semento. Kaya, ayun, hindi tayo nakapagpaubos. Pero kahit pa paano, marami po tayong naibenta guys. Ito yung natitira. Yan, medyo marami pa yung na-free cook namin. Kailangan mapaubos natin ito 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Yan, 19 pieces na pork barbecue, tapos atay balunan, 5 pieces. Meron tayong tenga, 6 na peraso. Hotdog, 2 peraso guys. Tapos, isaw, 2, 4, 6, 6 po na yung na-pre-cook. Check po natin yung ref, guys. Dito po kami nag-stock ng mga laman. Bumili kayo ng hotdog pangalawang beses. Ayan, mayroon po tayong hotdog dito. So, bali 2 kilos po yung hotdog namin. Kasi bumili sila ate namin ng 1 kilo pa. Tapos, ayan, may hotdog tayo. Natira 2, 4, marami pa guys. 2, 4, 6, 8. Pero naubos po namin yung 1 kilo. Dito sa rep, wala na pong laman. Mga soft drinks na lang yun ang ate namin. Tapos, ito, may natitira po tayo dito. Mga isaw, guys. Ito, medyo marami pa. Na ilang peraso ito na? 34. 34 pieces po yung hindi pa naluto. Ito, guys, yung mga ganito na barbecue, yung hindi pa naluto, pwede pa po natin yan ihawin kinabukasan. Tapos, sa ilalim, yung pork na yan, meron pong laman sa ilalim. 16 pieces po na pork barbecue. Ito po ay inilagay natin sa ref, guys. Ito, kinabukasan pwede pa po yan ihawin. Ayun po. Dito lang sa taas, kasi dito po sa taas hindi siya masyadong nagpo-frozen, nagpi-freeze or nag-yelo. Dito natin ilagay guys, yung isaw po hindi po dapat yan ilagay sa freezer kasi, pero dito guys sa ibabaw ng freezer namin hindi po yan masyado nag-yelo, kaya dyan natin ilalagay kasama yung laman. Nakamarinate na po yan. Tapos yung hotdog, kinabukasan po ay pwede pa po natin yan i-barbecue. Huwag lang po yung naihaw na. Tapos yung dito sa isang ihawan namin malinis na, nilinis na ni Mister. Tapos yun, maunti-unti na natin siyang maipaubos yung isa. Tapos i-share ko po sa inyo o ipapakita ko po sa inyo kung magkano po yung benta natin guys sa halagang 6,300 po na puhunan. 6,800 kasama po yung sangkap kasi 500 po yung sangkap natin.
sangkap o yung mga asukal guys, yung mga toyo, yung suka. Yun po. Ayan, naging 6,800 pesos. Marami tayong tira guys. Tapos pakibilang nga. Check po natin kung magkano po yung ating naibenta ngayong araw ng Sabado sa halagang 6,800 na puhunan. 6,800. 1, 2, 3, 4. Sige, ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 7, 8, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
40, 41, 42. 10 to 10,400 po yung buo. Tapos meron 1,200. 10,400. 200. 10,200 guys yung ating buo. Tapos yung ating barya. Guys, ulitin ko lang kasi naputol po yung ating video at na full storage na po pala ako. Sino yung notebook? Bali, ang benta po natin sa cash na nandito po, 10,800. Ang nakuha po namin, asa na yung notebook? Sino yung notebook? Ayan, ang nakuha, may nakuha kami guys. Ito pong mga to, nakalista na to. Ito po yung mga bigas, yung ulam, yung uling, yung cooking oil, mantika. Kasama na po lahat, pati yung merienda ng aking mga anak na nagbabantay guys. Ayan, umabot po siya ng 1,603. So, balik. Guys, sa nakalista po na yan, kasama po yung hiniram ng ate namin na 500 pesos. Kasi nagbayad po siya sa kanyang Shopee. Kaya po, umabot po yan ng 1,600 plus po. Ay, 12,403 guys. Ayan, 12,403 at marami pa po tayong natira. Laman, tenga, isa. Marami pa po tayong natira. Ayun, may humahabol pa pong customer guys. Ayan, may humahabol pang customer kaya try natin ipaubos yan kasi Yung laman pa. naluto na po yun. Ngayon, ulitin ko po, 12,000 guys, tapos marami pa tayong natitira. Pwede pa po natin siyang ibenta bukas. Ito siya. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung naka-marinate lang na nilagay natin sa freezer niya. Ito pa tayo. Kaya yun, ang punan po natin, 6,800 guys. Hindi ko tayo. 6,800, nakabenta po tayo ng 12,403 guys. Dalawa na lang Tapos, po yung balong. yun, ang labo ng camera natin. Atay, meron. Tenga, meron. 12,400 guys yung ating benta. Tapos marami pa tayong tira. Tiyaga-tiyaga lang. Thank you sa aking mga anak na sila po yung nagtiyagagang magbantay dito sa tindahan. Apat. At ayun lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa aking YouTube channel. Thank you po. Hindi ko po inaakala guys, umabot na ako ng 21,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta kahit hindi po ako laging nagbablog. Minsan po once a week or once a month lang sa sobrang busy po. Kaya thank you po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Nawa po nakapagbigay po ako sa inyo ng idea guys about po sa mga pag-ihaw-ihaw. Thank you po and God bless po sa ating lahat.